dahil tayo po ay volunteer, alam ninyo, baka pwede kahit isang candy man lang ma-donate nila sa atin. Sa inyo, sa bawat chapter or bawat base ninyo. Nandito na po, ibigay ko sa inyo ito maya. Parang regalo ko sa inyo. Tulad na nabanggit ko, pag mayroon po na grasya sa inyo, hindi po makialam ang national, hindi po makialam ang Kabalikat headquarter. Yan po ay para sa inyo. Buong Pilipinas na walang logo ang Pili. Ito po yung para sa uniform, hindi sa ID. Uniform. Sa uniform. Nag-a-assist po kami pag may patay. Kami po yung nag-a-assist po para hindi po matraffic papunta ng simbahan hanggang sa sementeryo po. Yun lang po yun. Yung po tawag ng mahiga. Hindi na po pwede gumamit ng ibang uniform. Sa tulong po ng Purong Barangay ng Dasmariñas, Paliparan 3, ay binigyan kami ng HQ doon sa barangay. Maganda po rin yung binigay sa amin, yung aircon din naman nila. So nagpapasalamat din po kami at yun nga po, yung gamit namin, at saka yung base namin, iayusin pa po namin kasi hindi pa namin totally na ayos talaga. Pero ito po, yan yung HQ namin bago. Nag-meeting po kami, diyan po kami nag-meeting. Volunteerism our way of life. Okay? Okay, thank you. Yan, kung sino pa gusto mag-medic, puntahan ninyo na lang yan, alin na yan. Ano ba? Yung mama na yan. Ali, ito yung Ali, sir. Yung mga small businesses po nila, tinatangkilik po namin yan. Sinasabihan namin, nag-alawin mo yung quick vendor doon, nabalikat natin yun, bilihan niya sila, parang gano'n. Sa kami namin, dumadaan sila, sa amin pa lang, kota na yan. Ayan po. Puntahan natin kasi hindi natin alam, baka psychological may problema. Family, sa kapaligiran, financially, hindi man tayo makatulong financially, but psychologically, matutulungan natin sila. Kami ay kabalikan! Maraming salamat Kapitan Michael Sakitan sa inyong tulong sa pamamagitan ng paggawad nitong mobile tricycle patrol para sa Esperanza Chapter. Ito ay malaking tulong para paigtingin natin ang mabilisang response sa ating nasasakupan at pananatili ng pinaigting curfew gabi-gabi ng ating syudad sa Bacoor City, lalo na sa Barangay Molino 2. Kasapi saan man makarating, isa ang aming anikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin. Ganyan ang kabalikan net Malaya, Philippines. Kabalikan net Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibay. Kami ay kabalikan! Ang daming napag-uusap ang isyo at naresolbang mga bagay, kaya isa itong matagumpay na pagtitipon. Ipinakilala ang natatanging medic ng grupo at ang mga reporting ng bawat chapter at days ang naging highlights ng pagtitipon.
Ang buwanang pagtitipon ang sinasagawa tuwing unang linggo ng buwan. Ito ay ginawa upang pag-uusapan ang mga isyu na nagaganap sa buong buwan at ang mga upcoming activities ng samahan. Sa panahong ito, since ito ay first quarter na ng taon, sinasagawa ang pag-uulat ng bawat leader ang mga kaganapan at mga na-achieve na mga gawain ng bawat grupo upang isumite at maging national file ito ng headquarters. Pinakilala din ng grupo ang ating pinagmamalaki ng lahat ang grupo ng mga kabalikat medic at ang samahan ay inaanyayahan nito ang mga interesadong sumama sa malawakang training upang mas lalong mapaigting ng samahan ng ating advokasya ang pagtulong sa kapwa at sa ating buong nasasakupan. Ipinagmamalaki ng ating founding chairman national president ang pagkakaroon ng pag-level up ng samahan into international level. At ito'y from national. Tayo ngayon ay naging Kabalikat.net International Association Incorporated na. Ang mga pagbabago ay di ganun kadali. Masusing pinag-aaralan ng mga bagay-bagay upang ang lahat ay maisa sa ayos at para sa kabutihan ng lahat. Pinaalala ng ating National President na walang iba kundi si Honorable Haji Ibni Abar Ocon ang paggamit ng PNP logo na dapat ito'y nasa tamang laki at nasa kaliwang bahagi ng ating uniforme. Mananatiling tayo ay police multiplier pa rin kahit tayo ay international na dahil aktibo pa rin ang ating SEC registration sa pagiging national. Pinapanatili ng founding chairman ang ating pagiging pagkamahinahon sa pakipagkapwa at iniwas sa mga fake news at kalmado lamang sa pakitungo sa bawat isa. Ipinapaalala din ng ating founder at tatlong bahagi ng ating gawain ang pagiging kabalikat para sa kapwa kabalikat, sa ating kapaligiran at sa nasasakupan lalo na sa ating pamahalaan. Lagi nating isa sa buhay ang 3 M ang magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. Maraming salamat sa mga chapters na nagbahagi na ng kanilang quarterly report at sinisiguro ng ating national advisor na si Ma'am Jape ang hindi pa nakasubmit ng report ay sa sunod buwan ng meeting na ito mag-uulat. Hanggang sa muling pagtitipon. Enjoy the rest of the day. Have a good one. Habang hindi pa nag-umpisa. Si pagkakamilan. Okay? Andito. Alam ko itong mga natira, mga base leader, mga secretary, treasurer, mayroon dito mga sexy lady, mga... dito ka isa, halika. Joker, tingnan ko. Ano, model. Stronger together. Tapos, likod sir. Medic responder. Tadali lang. Anong kwan yan? Medic po sir. Tingnan ko muna. Volunteerism our way of life. Okay? Okay, thank you.
Yan, kung sino pa gusto mag-medic, puntahan ninyo na lang, yan, alin na ewan. Ano ba yun? Yan, mama na yan. Ali, ito yung Ali, sir. Este yo fui yo de Dios, Padre Todopoderoso, Cristo Señor, Cristo Espíritu, obra de gracia del Espíritu Santo, Santa María de Lourdes, Cadasio de Baja, el poder de Poncio Pilato, yo justificado, ortiz pecado, licencia a los enfermos, la tercer día resucita de los muertos, creer en Espíritu Santo, Santa Iglesia Unida, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la muerte de إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ang lahat ng papuri at pasasalamat tanging para sa Allah lamang, sumakanyuan ng kapayapaan na si Propeta Muhammad ay huling sugo at alipin ng Allah. At ako'y sumasaksi walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo at propeta ng Allah. Ako'y sumasaksi na si Jesus ay propeta at alipin ng Allah. Ako'y sumasaksi na ang imperno at ang paraiso ay totoo. At ako'y sumasaksi na ang mga propeta ay totoo. Walang sino man ang gabayan ng Allah ay walang sino man makakapaggabay sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay walang ibang makakapaggabay maliban kay Allah. Na dinadalain ko sa Allah Azza wa Jalla sa oras na ito ay gabayan niyo kami ya Allah at bigyang lakas sa ating samahan at patatagin ang ating kabalikat. Naway gabayan tayo ng Allah hanggang sa huling araw. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari na po kayo magsiupong lahat. Asan po si Ma'am Gina? Okay. Eto po si Ma'am Gina. So, magre-record po muna siya. May 3 po kayong katanungan. Mamaya po yun. 3 lang po. So, pili lang tayo kung sino magtatanong. Related lang po sa kanyang report. Huwag po kayong magtanong ng personal. Okay? Eto na po si Ma'am. Yung ano po namin, pang January po sa February, yung karamihan po dito, yung pahiga, saka po yung nag-assist po kami sa HOA namin sa phase 1, saka po yung sa taking dito, saka po sa Kapipisa. Yun lang po ang naano namin kasi puro, ang request lang po sa amin, puro pahiga. Sa tropa po na po yung sila. Sige po. May katanungan kayo kay Ma'am? Wala kayong tanong? Okay. Ma'am, sige po, tayo po po. Pahiga. Ayun po yung... Yan po yung nag-a-assist po kami pag may patay. Kami po yung nag-a-assist po ng para hindi po matraffic papunta ng simbahan hanggang sa sementeryo po. Yun lang po yun. Yung po tawag ng pahiga. Meron po tanong? May katanungan pa kayo? Ma'am, dito ka muna. Wala nang tanong? Ma'am, ako may tanong. Ma'am, sa mga sinabi mong activities, ibig sabihin, hindi pa po kayo kaya nag-duty sa komunidad? Meron din po kami dyan na duty, pero Sabado-Linggo lang po kami kasi po, karamihan po sa amin may trabaho. Kaya tuwing Saturday, Sunday lang po kami nag-duty. Yan. Salamat ma'am, hindi mo lang kasi kanina nabanggit niya, akala ko, hindi pa ongoing yung MOU nyo sa barangay para po sa kanilang report. Kung marami po kayo, mga taga-mabuhay, pwede po kayo dito sa likod ni tatay para pag ano naman ay kitang-kita kayo. Pwede po kayo magsitayo dito sa likuran ni tatay para kitang-kita na pag inayos ni Sir Ruro yung ating sa YouTube, ma-edit niya, Mabuhay Chapter. Ngayon magre-report po mula po sa Mabuhay City Chapter. Okay po, good morning po sa ating lahat, sa ating mga opisyalis, sa ating founder, Tatay Owan, kay Nanay, sa ating magigiting na mga national officers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Papakilala nga po ko sa inyo, ako nga po si Gregorio Gala, tumatayo bilang isang presidente ng Mabuhay Chapter sa Dasmariñas.
Bali, dalawang ano po kami doon, mayroong Dasma chapter, mayroong Mabuhay chapter. So, kami po yung nasa loob ng subdivision. At yung more, doon kami nakafocus para sa mga activities, para sa mga charity na ginagawa namin. So, ito po, iano namin yung from to January, February, March, ito po yung mga activities na ginawa namin. Ito po yung pinaka-master list namin. Ang member po namin doon ay umaabot na po ng 102. Ang 102 po nandun. Pero siyempre yung iba dyan, nagamit namin. No? Pero yun nga, inahabol ko rin niya kasi iba doon, niya nakarenew. Kasi dumami po ito talaga nung pandemic. Marami kami nag-volunteer doon sa loob ng Mabuhay. At itong mga to ay pinakausap naman namin. Kaya lang, puro nagsibalik na ng mga trabaho nila. Ang active members namin sa ang active members namin doon sa loob ng Mabuhay, nasa 40-50 kami. Nandun na nag-duty. Madalas kami dyan, MWF, mas focus kami sa Friday night at saka Saturday night. Sunday night dahil sa curfew na pinapala ng LGUs doon. So doon kami nag-igpit regarding sa pag-ikot sa loob ng Mabuhay. Okay, yung mga officers po namin, nandito rin po lahat ay nakatas na po dito. Okay. Ngayon, ito na po yung duties na roving ano namin sa Mabuhay Dasmariñas. At mayroon po kami itong ginagawang balikatan, kasama po ang kapulisan at ang kami, mayroong NGOs kami nakasama po doon. Parang dalawa, no? Kasama yung CIA, mayroon kasi mga CIA po doon, at saka yung kabalikat, Mabuhay chapter. Kami po yung kasama doon sa napili nakatahimik ka doon sa subdivision namin sa Mabuhay. Dito po yung mga picture na at nandito na rin po yung nagpa-recognize kami kay Kap. Yung new elected na kapitan doon, si Kap Santumaya. Bago po namin ginawa ulit yung mga 50s namin doon at nagpa-recognize muna po kami dahil ng at least lahat ng operation at kami alam nila is na baka mamaya ito na problema hindi kami problema. So dito na po lahat yung sa clearing operation po, ginagawa rin namin, gagapay din po ang LGUs at saka yung traffic management ng Dasmariñas. Sinamahan din po namin sila sa tulong ng kabalikat. Yun, ikot po namin yung subdivision ng gawa ng double parking, nag one way, nagpanukala si Hoa ng one way park, one way. Yung ginawa nila. Ano yung mga possible? Opo, yung clearing road, yun po ginawa po namin tayo. So, nandito rin po lahat yung namin. Kasama po dito yung LGUs at saka enforcers ng Dasmariñas. Dito po, marami po kami dito tayo. Opo, yan po yung namin. Tinutuon nila yung mga na-stack na ng mga sakyan doon sa mga along na highway. So, sa tulong rin ng kabalikat, na-report po namin lahat yan, pinipicture at sinisend na lang po sa management traffic. Yun po, salamat po. Yun po, saka yung ginagawa rin namin lagi, every Saturday, kasama po kami sa clean drive. Paglilinis sa community namin. Yan, kasama kilala niyo po si Pastor Mars, yan po mga kasama namin. Kami, mga members, lahat po kami talaga tutuloy na full force kami dyan sa pagtutulong sa kalinisan. May schedule po yan, every Saturday, phase 1, phase 2. Yan po ang ano namin. Pati yung mga kanal. Salamat po. Ito yung sa pahiga, tinanong Opo, ito yung sa pahiga nga po, isa nating members na namatay yung kapatid, yun po, ginawa rin po namin yung pag-escort sa kanya. Yun nga, marami tayong mga riders na kasama rin dyan.
Ayan po, hanggang sa magit sa cemetery. Sa tulong po ng punong barangay ng Dasmariñas Paliparan 3 ay binigyan kami ng HQ doon sa barangay. Maganda po rin yung binigay sa amin, yung in-aircon din naman nila. So nagpapasalamat din po kami at yun nga po, yung gamit namin at saka yung base namin, iayusin pa po namin kasi hindi pa namin totally na ayos talaga. Pero ito po, yan yung HQ namin bago. Nag-meeting po kami, diyan po kami nag-meeting. Apo. Ayan po, yan po lahat yan. Nag-meeting po. Ito po yung kapitan na nagbigay sa amin nung nagpa-recognize po kami nung sa new elected barangay captain. Doon po, ito po yung sunod namin. So mag-i-start pa lang po ito, sinama na rin po namin kasi pinatasan din po kami ni HOA na tumulong doon sa gate, sa France. Duty po kami doon. Isa yan sa umpisahan namin. Nag-umpisa na po kami dyan, kaya lang ngayon. So magkakaroon na po kami ng talagang fix na tao. Yun na po yung sa atin, yung swimming natin. Tingin po tayo doon. Ito po, yan. Sama-sama po tayo doon. Pinipita rin po namin. So salamat po sa inyo lahat. Thank you so much. Thank you. Rin magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa nagre-report. Mamaya po, pwede nyo po hiramin yan kay tatay, paikutin natin. Si Tweety ingatan lang kasi yan po ay i-compile at yan po ay ipinapasa natin sa krami. So ngayon naman, tawagin natin para magbigay ng kanilang report, quarterly report, mula sa Malagasang chapter. Ang mga taga-Malagasang, dito naman kayo sa likod ni tatay para maganda-ganda. Salamat po ako sa pag-ibita ng ating mga national officers para sa araw na to. Bibigay kami ng, actually konti lang yung nagawa namin ngayon. Okay, kay tatay, maraming salamat po ulit at sa ating mga national officers, mga BOTs, mga incorporators po na nandito po ngayon. Kami po yung Malagasang chapter, based, bago lang po sa Kapalikat. Almost 1 year pa lang po yung aming chapter. Kami po ay, ako nga po pala si Joel Baldilabar, ako po yung presidente po na pinili po para sa Malagasang chapter. Di bali, meron po kaming tatlong base na po sa aming chapter. Ang GPL 2 base, H2 base, Green Gate base 2, Green Gate base 1, tsaka Green Place. Puro subdivision po sila. So may kanya-kanya na po silang mga tao din doon, kaya lang wala po silang head. Okay po. So ito po yung aming mga officers. Ayan po. Nandiyan po sila sa pamumuno po ng IMUS, Balikat IMUS chapter kay Pres Abdulatif G. Sultan. Siya po yung aming pinaka-head. At ang aming coordinator, si Pres Yaya. At nandiyan din po ang aming advisor, si Commander Ibrahim. Isa po siyang chief sa PCP5, hirap mahangin. Ayan po. Yun, nakiusap kami na gabayan kami sa ginagawa naming pagsilbi sa community. Yun po kaya pumayag siya na big advisor sa amin. Nandito rin po yung mga officers na ipasa ko rin kita. Yan po. At makikita nyo rin po yan sa Facebook po namin kung gusto nyo makita talaga sa Facebook. Total number po namin as of March 2024, 138 na po kami lahat. Yes po. Gagawin po hindi pa na ilagay sa database po namin. 150 po lahat. Dito 138 po. Okay po. Yan. Puro active po yan kasi mga bago pa lang po kasi talaga sila. Yan. So yung aming pong report ay hinati ko po sa tatlong bahagi. Unang-una po yung mga ginawa namin sa kapwa Kabalikat. Kasi inuuna po namin yung miyembro. Kasi pag lumakas po yung miyembro, naniniwala po ako na mas marami tayong magagawa sa community. Kaya ang aming focus po sa aming chapter is yung mga member muna. And then meron din po kaming ginawa sa aming community. Itong mga mula January hanggang March. And sa government. Yan po kasi yung tatlong focus po ng services ng Malagasang chapter. Sa kapwa Kabalikat, sa community, at sa government po. Yan po kasi yung tatlong focus po ng services ng Malagasang chapter. Sa kapwa Kabalikat, sa community, at sa government po. Yan po. Ito po yung mga
ginawa po namin sa kapwa kabalikan. Yan po. Wala po ano eh. Yung mo makikita nyo. Nag-conduct po kami ng mga educational drive tungkol po sa code and ethical standards ng kabalikan. Kasi bilang kabalikan po, kailangan po ma-educate tayo kung ano ba yung dapat natin gawin sa community, ano ba yung mga hindi dapat. So, nag-conduct po kami yan gabi-gabi. Ito po, sa phase 2 sa kanila, ayan po yung sinample ko. Ayan, nagkakaroon po kami ng lecture. Medyo nagbibigay kami ng konting idea kung ano ba yung pinasok nila, ano ba yung dapat gawin. Kaya para inform po lahat. And then, ito to. Marami po. Angat katropa. Ayan po. Para din po yan sa mga kabalikan na membro ng Malagasan. Yung mga small businesses po nila, tinatangkilik po namin yan. Sinasabihan namin, nadalawin mo yung quick vendor doon, kabalikat natin yun, bilihan niya sila, parang gano'n. Sa dami namin, pag dumadaan sila, sa amin pa lang, kota na yan. Ayan po. At sa mga repair shop, nandito po yung mga sample, motor services, ayan, yung mga vendors, sidewalk vendors po na kabalikat. Yan po yung binubus po namin yung moral nila na hindi dahil sa maliit lang sila, hindi na namin sila papansinin. Actually, sila po talaga ang pinakagamit kasi nasa labas po sila eh. Pag may mga emergency, sila yung nagra-radyo. Press, pero problema dito, puntaan natin. So kaya, binubus po namin ang moral. Hindi po namin sila iba. Yan po yung mga programa po, Angat Katropa. Ito naman po, Dalaw Katropa naman. Yan. Since na marami po kami base, tatlong base, magiging 4 na po, magiging 5 na po, sana, inshallah. Ay, ayan po, meron po kaming Dalaw Katropa. So dinadalaw po namin gabi-gabi, since malalapit lang naman yung mga base namin, pinupuntahan po namin yan. Pagka may night shift, na night watch, dinadaanan na po namin yan lahat. Tapos picture, para lang manatili yung sigla sa kanila na, ay, dinadalaw ako may press ng mga officers. Kaya yun po, patuloy po kaming dumadami dahil sa ganun po. Effective po yan. Suggestion ko po sa inyo, pag may nanghihina na dalawin nyo lang. At makikita nila, magpipicture po sa Facebook, magkakaroon po sila ng sigla ulit. Yan po. Dalaw Katropa po yan. Ito naman po yung sa community naman po. Yan, community. Yan. Meron din po kami ginawang quick response team services. Actually, nadaanan po namin itong mga na-aksidente. Nadaanan ng katropa, since na may radyo siya na connected sa CDRM o sa IMUS, so rinaradyo lang po nila. Then pupunta yung ambulansya at mabilis po yung responde. Kasi gawa po ng radyo. Tsaka nakadirekta na po yun doon. So yun po yung mga sample na picture. Yan, nasagasaan. Ang bilis ng responde ng CDRM po. Then ito naman po yung basic life support first aid ginawa po namin ngayon. Merong mga bata na nagbabasketball na nabalian ng kuko o na namatay yung kuko. Ayan, ano ba nangyari dyan? Ayan, medyo na-disgrasya siya. So since mayroon kaming training ng basic life support, ayan, si Sir Yusuf, sa po yung nag-responde dyan. Dito sa picture na nakalagay. Ito naman din po sa community service, meron din po kaming ginawang community cleanup drive po. Yan. Kasama po yung mga HOA sa barangay, kami para makatulong sa environment po, malinis po yung ating environment. So yun po yung mga picture, nandyan po yun. Ito rin po sa community, yung night watch for security and safety. So gabi-gabi po yan. Meron kaming nakatoka dyan from Monday to Sunday. Umiikot po yan. Siguro team by team siya. 7 or 6 bawat araw. Then pinapaikot po namin sa 6 na subdivision po ng Malagasang 2B tsaka 2A. Sa ngayon po kasi ang naaabot pa lang namin hanggang Malagasang 2E. Marami po kasi malawak po yung Malagasang. So 3 barangay na po yung napasyalan. So ayan po yung night watch, umiikot po yan sa Malagasang 2B sa 6 na subdivision. So voluntary din po yun. Then ito naman po yung POA Peace and Order Council. Yan, nakikipag-tie-up po kami sa mga homeowners association para tulungan silang mag-maintain ng peace and order. Yan, masaya. Karamihan po sa mga BOD, Board of Directors, saka President nila, sumasali po sa amin para
makatulong po, mahikayat yung mga kapitbahay nila na maging kabalikat para makatulong sa community. So yan po yung mga ginagawa namin. Ninalapitan po namin yung mga officers. Then, ito rin po yung kagaya ng sinabi ni ate kanina, meron din po kami Operation Pahiga. Yan, siguro ngayong naka-anim na po kami. Isa yung chief tanod, ayan, ito po yung nasa picture. Tinulungan namin kasi masyadong mahaba yung niya, yung mga nagramay, kaya nagkaroon ng traffic. So nag-assist po kami dyan at hanggang sa dun sa kanyang libingan. Operation Pahiga. Ito naman po yung aming services sa government. So nagkaroon po kami ng signing ng Memorandum of Agreement, Understanding sa PNP PCP 5 Imus under Commander Ibrahim of Imus. Ayan po. So nagkaroon po kami ng signing po para maging isa sa mga authorized na police force multiplier. So yan po. Actually wala kami masyadong ambag pa ngayon sa kapulisan kasi napakarami naman po ng multiplier po sa amin. So doon kami nakapokus sa civic action work. Okay lang po. Yan po yung aming report sa loob po ng 3 buwan po. Maraming salamat po. Excuse lang po, matagdag lang po ako. Ako po na marami sa ating members yung nangingina, hindi po araw-araw, hindi po siya sabi na tomorrow is another day. Ngayon malakas tayo, bukas hindi natin alam. So sa akin naman, sa base ko naman po, under the Malagasang, pag feel ko po na kumukonti yung pupunta tuwing gabi, nagsasakripisyo po talaga ako sa sarili kong bulsa. Nagpapakain po ako through border fight. Actually, hindi pa namin nailagay dyan is na medyo busy-busy talaga kami. Kanila ko lang. Opo. O kanila lang kasi nagawa. Medyo marami kasi activities. Ang ginagawa po namin, nagkakanda po kami ng budol fight. So not only me, ako bilang isang leader din nila, nagsasabi ako sa members, kasi una, wala tayong pondo. Diba? Masakit sa bulsa pag isa lang. So ako mismo, sabi ko, sige magpabudol fight tayo. Ito, meron akong ganito. Nagugulat po ako. Meron na lang, sige sa akin yung kanin. Ako magdadala ng talong o kung ano-ano ka. Paglapag yan tapos magpupost ako sa GC namin, mga kapatid, punta kayo mamaya, mayroon tayong kainan. Nagugulat ako kasi minsan, tuwing gabi, ilan lang pupunta, 10, 7. Pero through the food, okay? Nakikita ko sila lahat, dumadami kami. Then for the second day, andyan na sila lahat. At ito pa, yung mga sa loob ng 2 buwan, kapag na-feel ko na parang minsan na lang kung ano nangyari, so chat ko personal. Then second thing, pag hindi nag-reply, sinasabi ko kay press, puntahan natin kasi hindi natin alam, baka psychological may problema. Family, sa kapaligiran, financially, hindi man tayo makatulong financially, but psychologically, matutulungan natin sila at matatanong natin, kamusta ka na kapatid? Tapikin natin sila. And then that time, may isa kaming tatlo. So pinuntahan po namin, nandyan na sila, and then doon namin naintindihan na psychological, may problem siya. Kisa naman na tama sabi ni Pres na first, we have to help our kabalikat, kapatid, bago tayo sa ibang tao. Kasi hindi natin alam, di ba? Alam mo yun, ito ako ngayon nagsasalita sa inyo, pero hindi natin alam bawat isa kung ano sa loob natin. Di ba? Yun lang po. Siguro naman lahat ng base ng chapter may kopya kayo ng bylaws. Tayo po ay more on community rin. So lahat ng pwede nyong itulong sa komunidad nyo, civic works pa rin po yun. Hindi lang po puro sa pag-assist natin sa mga kapulisan. Okay? So, salamat po sa mga nag-report ngayon. May katanungan ba kayo sa mga taga-Magalagasan? O clear? Okay? Sir Aninaw. Ayos na. Okay. So, palakpakan natin yung taga-Queens Rock, taga-Mabuhay City, at ang mga taga-Malagasan sa kanilang report. So, yung mga hindi po nag-report ngayon, asahan po namin next month. Tingin din po kayo dun sa GC ni Ma'am Aliyah. Nandun po yung mga karagdagang magre-report. Ipinost ko na po doon. So, you still have a month to prepare. Salamat. Mayroon pa isa.
Yun sa taga ACM. Dahil next month sila naka-step. Hindi pa. Okay. Maraming salamat dito sa tatlo. At yung iba alam ko mayroon na din sila pero kulang pa, hindi pa kompleto. Dito po sa i-guide ko lang, no, yung sa Malakasang. Dito po sa Malakasang, dapat ganito gawin ninyo lahat, no? Ang unang-una, yun, list of officer. Although wala tayong website, dito sa list of officer, ang nakalagay lang dito, pangalan, position, at saka contact number. Sa susunod po, pati yung mga hindi pa naka-submit, dahil tulad ng sinabi ko, wala tayong website, ilagay ninyo na rin po pati yung address. Address po. Kasi yung mga date of birth, place of birth na sa ID na. Ang mahalaga lang po dito ay address. Para na rin po tayo may website. Kasi alam niyo ito ilalagay po yun dito. Dito po ilalagay ang list of officers niyo. Pati ang kulang lang dito yun address. Halimbawa may utang ka, kung saan ka nakatira, pupuntahan ka. Ayun. Yun po, para masingil ka. Yan po, kompleto na po. Although wala tayong, sinabi ko, website, mayroon na tayo address. Parang website na rin po yun. Dito po, alam niyo ito, ito po ang red book natin ng International Kabalikat Net International. Nandito na po. Ngayon, kaya tinawag ko lahat mga base leader at saka chapter leader dito. Bibigyan ko kayo, katulad sinabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo isa-isa. Tulad dito po, bibigyan ko kayo isa-isa. Dahil yun din ang sinabi ko noon, pag ma-release na yun ang Kabalikat International Association Incorporated Malaya. Ito na po yun, ang inaasam-asam natin. Hindi ito para sa amin, para sa lahat po. Dahil tayo, national na tayo. Pero dahil lahat tayo Pilipino, lahat tayo mga kabalikat, siguro may kamag-anak tayo sa abroad. Ito na po ang pagkataon ninyo. Hindi naman ibig sabihin doon na humihingi kayo magmakaawa. Dahil tayo po ay volunteer, alam ninyo, baka pwede kahit isang candy man lang ma-donate nila sa atin. Sa inyo. Sa bawat chapter or bawat base ninyo. Nandito na po, ibigay ko sa inyo ito maya. Parang regalo ko sa inyo. Tulad na din nabanggit ko, pag mayroon po na grasya sa inyo, hindi po makialam ang national, hindi po makialam ang Kabalikat headquarter. Yan po ay para sa inyo. Kaya kami gumawa nito, mga officers kasama ko. Pinagkaisahan namin po, gumawa sa awa ng Allah, sa awa ng Diyos, ito na po. Nagkatotoo na. Ngayon, tungkol naman po sa yung report, yung tatlo report, ang ganda ng report ninyo. Yun na lang po ang kulang, no? Yun, kasi wala tayong website. Alam ko ang Malakasang may website kayo, di ba, sir? Oo. Dahil yung mga walang website, yun na lang ang gagawin. Ang kulang lang noon, yun.
address. Kaya yung mga hindi makapagawa, inulit ko lang po na gayahin ninyo na. Yun ang nakalagay. Designation, masama yun. Nandito na po, ayun, name, position, name, address, contact number, tapos position. Position muna bago contact number. Para pag tanggal ko po ito, ididikit ko dito sa kwan, sa red book natin. Pagbukas ko ganon, halimbawa si 1116 nandito ba? O kaya si 8,000. Pagtingin ko dito ang contact number niya, address niya, at ang kaso niya, halimbawa, ang kaso na jaywalking. Hindi mapuntahan ka agad para masabihan, ikaw, opisyalis ka na, tanga-tanga mo, jaywalking ka pa, nahuli ka pa. Yun po ang kwan natin. Oo. Di ba sir, no? Maganda yung sample ka eh. Sabihin mo naman kay tanga-tanga dakilan mo, ano? Okay lang yan. Okay po. Bago, marami pa po ako sasabihin. Pero gusto ko rin marinig lahat yung mga, kahit wala pang kwan, wala pang accomplishment, wala pang itong report nila sa akin. Baka pwede, kahit kuwan lang, kasi marami kayo, konting kuwan lang, short message lang, yung mga hindi pa nabigyan, bigay sa akin. At reminders lang po, no? I-remind ko lang sa inyo, ito na ang last na pagbigyan ko kayo sa uniform ninyo. Hindi na po pwede gumamit ng ibang uniforme. Pwede kayo gumamit, halimbawa, ang uniform ninyo na sa barangay. Hanggang roon lang po kayo sa barangay. Pero pag dito sa meeting, ang gagamitin ninyo ito. Ito. Oo. At saka itong mga medic, okay ito. Yun lang po. White, blue, at saka black. Ngayon, pag hindi po ninyo ma-suit yun, sorry, huwag kayong mag-attend. Yun lang po. At may pagbago ang ID natin. Agad na sir. May pagbabago po. Dahil tayo ay nasa taas na, nasa international na. Ito po ang pagbabago ng ID natin. Kabalikat International Association Incorporated. Ito po. Kabalikat Net Philippine International. Kabalikat Net International Association Incorporated. Tapos may Malaya maliit sa loob. May Malaya po, maliit sa loob. Tayo ay Malaya. Okay. Pero hindi na po pwede lagyan ng Philippine dahil international po ito eh. Oo. Kaya, pero pakiusap lang, hindi muna kayo pwede magbagong ID habang hindi pa expired. Okay. Pag expired na po, ito po, ang ganda. Yan po, ang ID natin. Mamaya tayo mag-usap. Okay. Okay po. Tapos wala rin pagbabago kung magkano, yun din po.
At saka isa pa, pakisabi na lang sa mga kasama natin, hindi pwede mag-ID, magpa-ID kung walang bayad. Kailangan cash. Kasi maraming doon, ID hindi kinukuha. Yun lang po, maraming salamat. Mayroon pa po, kulang. Sorry po, no? Sa ID natin, wala na po yung pulis. Tinanggal ko na yung pulis. Logo ng polis. Yung logo ng pulis, wala na. Pero yung police force multiplier, andon pa rin. Andon pa rin. Ngayon, pero pinag-uusapan namin pa muna ito ng mga officer. Kung para sa akin lang, tanggalin na. Pero alam ko naman, Dahil bigla pong na-strong ang ating Tatay Owan, ang ating founding chairman sa eksenang yan, minabuti ko na lang pong wag nang i-record or inedit ko na lang po ang mga nasasabi niya. Mga katropa, panoorin niyo po ang kabuuan nito para marinig ninyo ang pinaka-final na desisyon po ng ating founding chairman. Ako'y nagpapasalamat po sa mga nagre-report kanina. Malaking bagay po yun na maraming mga chapters at mga base officers po sa ibang region na napupuntahan ko. Lalo-lalo na dito sa Region 4A, Region 5, Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Region 12, buong Soc-Sargent, na malalaman nila with this publication sa YouTube channel natin na merong every quarter or quarterly reporting para po doon sa mga nanahimik lang na base, meron din silang gagawin. Isang bagay yan na hindi lang po augmentation sa PNP ang ating gagawin, kundi meron pa pala ibang bagay na pwedeng gagawin. Kagaya doon sa ginawa ng Malagasan, 3 bahagi po ang ginawa nila. Meron para sa kabalikan, para sa community, at para sa government. Diba? Diba palakpakan natin? Kasi hindi lang po feeding program ang kayang gawin. Hindi lang din po nagpapapiling ka, meron pa. Kagaya sa ginawa ng content before, na nag-feeding program sa Sitio Tagumpay, meron din po tayong medical mission na ginawa ni Sir Teddy doon. Isang bagay din po yun na hindi inaasahan na kaya palang gawin ng kabalikan. At higit sa lahat, kung kayo po ay napakalayo po sa lugar kung saan located yung chapter ninyo or base ninyo, pwede kayong lumabas sa highway para identified agad kayo sa pamamagitan ng Kabalikat Net Public Assistance Center. Na agad-agad, may nagjo-duty dito doon every 2 hours, nakabalikan, 2 oras, 1 oras lang. Nakakabato agad kayo ng emergency doon, may na-aksidente, nakakabato agad kayo doon sa pinaka-base ng chapter na mayroon agad-agad tulong. Diba, malaking bagay din po yun. At nagpapasalamat din po ako na nakikita ko dumami po ating mga medics. At kung sino po yung gusto kumalik sa medics o mag-training yung medics, pakipag-ugnayan po kayo sa headquarters para po ma-delegate po ang magiging trabaho nila sa training. Kasi hindi po basta-basta nakipag-ugnayan agad sa kanila without proper knowledge ng tatay. Lahat po ng ating activity dapat po ay i-coordinate natin sa headquarters. Ano man ang mangyayari sa inyo sa labas, nakipagpahiga kayo may na-accident na nangyayari, hindi alam ng chairman. Kawawa naman po si chairman. Siya din po ang babalikan. Bakit hinayaan mo yan, nagka-travel ng malayo, hindi nyo alam. Kahit po, napaka-importante po yan, na isang tawag lang naman po yan, may unlimited call naman po tayo, ipaalam nyo direct kay tatay. Para ano man ang mangyayari, merong sasalo sa inyo. Yun lang din po. At para din po, ito nakarecord po to sa YouTube channel natin, higit na kailangan po ang inyong paunawa dahil yung quarterly report na ginagawa ninyo ay gagawin ko po yan doon sa reporting natin annual para sa ating international book na yung red book na pinapakita ni tatay. Yan po ay isang task po sa lahat ng mga secretary na magsasubmit kayo ng quarterly report para hindi po mahirapan ang inyong lingkod. Tandaan niyo po, undersecretary/vlogger at minsan maniniyot pa. Diba?
at nagrereklamo pa kayo na hindi ko kayo man lang na-post ang mga picture ninyo doon sa Facebook. Tandaan nyo po, may mga kanya-kanyang cellphone po kayo na you can post on your own wall. Kung hindi man kayo naisama, hindi kayo na-recognize, sorry po. Pero I'll see to it, nakasama kayo sa video at hindi ko po yan ginagawang cartoons ang pagpo-post at papapublish sa YouTube. I-possible po, ini-slow mo ko po yan para lumabas man lang na 5 seconds po ang exposure nyo doon sa YouTube channel natin. Dahil dyan, obligado po kayo, mandatory po to, parang awa nyo na pagka kayo ay nandun sa video, mag-comment kayo dun sa comment section ng YouTube channel natin. Kasi ang YouTube channel natin for 2 years, tulog pa rin po. 2,000 pa rin ang subscriber niya. So dagdagan natin yan. Marami kayong network, marami kayong kamag-anak. Pag sinabi ko mag-comment kayo doon sa video, i-click niyo yung video na nasa Facebook para dalahin kayo doon sa YouTube. Doon sa YouTube, doon kayo mag-comment. Hindi po counted yung comment niyo doon sa Facebook. Pang Facebook lang po yun, pang Meta lang po yun. Iba po sa YouTube, hindi po niya i-recognize yan. May selusan po yung dalawa. So minsan nga may limit lang po yung pag-share ng link. So kung gusto niyo po umangat yung ating YouTube channel, kailangan ko po kayo makipag-cooperate doon sa comment section. At hindi niyo po dapat i-skip ang commercial doon. Paano kayo makakatulong? Madadagdagan niyo ating community outreach program. Alam niyo naman na wala tayong funds. Kung hihintayin natin yung funds galing sa international, since international po ang ating accreditation, since level up na po ang ating samahan, matagal pa po yun. Samantalang heto na nga, meron na tayong ginagawang YouTube channel. So, suportahan natin ang YouTube channel. Maasahan ko ba yan, mga katropa? Okay. Sa ngayon, tinatayang nasa almost 100 po nandito. Diba? In-assume ko na yan na 100 kayo rito. Kailangan ko po, doon sa video na to, 100 views na rin agad-agad ito. Pag na-publish ko ito mamaya. Para naman po, matutuwa ang ating founding chairman na hindi sayang yung paglabas niyo ng uniform, pamasahe niyo pamunta rito, at hindi na sayang dahil doon pa lang nakakatulong na kayo sa YouTube channel natin. Tandaan niyo po yan, hindi po para sa akin yan. Hindi lang po para kay tatay yan, para sa ating lahat. Hindi na tayo kailangan pa na humingi ng magpas lahat pag meron na tayong fans dyan sa YouTube channel. Isa yan sa panggagalingan ng ating fans. Sa tulong ninyo, manood lang at hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay yan na umangat. Mag-level up naman tayo. Huwag na tayong makontento kung ano tayo ngayon. Kasi hindi lang tayo pang national. International na po tayo. Di ba arte, ano? International na po ang Kabalikat Net. Hindi lang po pang national. Kaya huwag kayong pumayag na umanib kayo sa local organization. Tandaan nyo, magiging international na po ang Kabalikat Net. Okay po? Okay. Very good. Yeah. Ikaw i-authorize ko, ma'am, bigyan mo at saka yung base leader o chapter leader, isa-isa lang po. Ay, naka-colored na? Wow. Color na yan. Kayo na lang sa member ninyo. Head, yung ano lang, president. Base leader. Base leader, taas ang kamay agad. Katropa, gaya ng sabi ni Chairman na ibibigay niya ang kopya ng international na SEC registration po. Kayo na pong bahala magpa-reduce dyan at gawin yung parang ganito, parang ID, at pwede nyo ikabit yan kasama sa ID. Kaya po lahat po ng leader ngayon, binibigyan ko ni Ma'am Jopay. Okay, nililinaw po ng ating founding chairman na ang pag-alis ng logo ng PNP doon sa ID natin ay talagang may purpose kasi ang ID nakalagay doon, Kabalikat Net International. Yung PNP natin sa national lang po yan. Pero police multiplier pa rin tayo ng Pilipinas. So yun, nililinaw ko lang po yan. Okay, nilinawin ko lang yung pricing regarding dyan. So, technically, hindi nyo talaga makakapa ang dry seal. Kasi dry seal yan. Sino ngayon ang kasalang ko pa ang dry seal? Pumunta dito sa harapan at gusto nila makita yung dry seal. So, ibig sabihin, kina-question nyo ang legitimacy ng document na yan. Lumapit kayo dito para kapain nyo po ang dry seal.
Yung drive thru kasi, syempre, generox na yan ng color, hindi nyo na makatapa dyan. At saka kung certified true copy yan, xerox din po yun, wala na po kayong makakapa na dry seal dyan. Kaya nga po, electronically, signature or dry seal is not required. Basahin niyo po yun dyan. Okay. May dry seal ang original copy na, hindi na po ma'am. Kasi may trust issue tayo pag kailangan makipaikot to. Hindi po pwedeng magsinungaling ang kabalikat niya. Tama? So maniwala na kayo na ito'y naka-notary public with documents and everything, plus may authority po yan. Kasi hindi naman pwede kayong mag-house show ng notary public. So tandaan po natin, yung document na yan ay isa pong pribadong bagay yan na hindi nyo dapat na yan ipopost kahit saan. Kung naibigyan kayo ng pagkakataon may kopya niyan, huwag yung ilagay sa online. Sa inyo lang po yan. Pwede nyo ipasa sa kapwa ninyo, pero huwag yung i-post sa Facebook at gawin yung profile picture. Pwede nyo pong ipa-frame. Pwede nyo pong i-reduce. Huwag nyo na questionin kung kung legit yan o hindi, kasi legit po yan. Naka-notarize, may dry seal, at siyempre, ang question doon, pag kina-question nito, kina-question nyo pang gawa ni tatay. Si chairman po ang may gawa nito. Ito po, iti-ikon ninyo ang dry seal. Ngayon, kung hindi pa rin kayo satisfied, tatawag kayo sa record section ng SEC kung bakit walang perma. Oh, dahil hindi na po hindi na po kuwan yan. Okay. 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 Kapain niyo po. Ayun. Ayan. Paikot po Sir. natin, tatlo po wala sa tropa. Kapain mo, sir. Gusto ko lang makapa mo. Isa tropa mismo namatay. Yan. Yung isa yung ISIS kay Ito lang, halatang mahilig mga pa dito. Tapos yung isa po, yung Okay. taga sa Nicol. Pinaalala po ng ating founding chairman, antayin niyo po ang pinaka-final layout po ng bagong ID na isesend po sa inyo, soft copy, para po malinaw na po ang mga marireproduce sa ibang region na paggawa ng ID. Dito po sa national, allowed lang po kayong mag-renew ng inyong ID kung ito ay expired na. Pero kung hindi pa, hindi po kayo pwede magpa-renew ng ID doon sa bagong logo na Kabalikatnet International. Logo yun, pero yung sa layout natin sa ID, yun ang gusto ko malaman, kasi hinihingi din nila ang final, kasi yun na nga, kagaya ng sinasabi mo, pag hindi pa expired yung ID, hindi mo na magre-renew doon sa bagong logo. Pero paano yung bagong applied na applicant na ngayon na i-o-taking? Paano yung expired na, di ba? Kailangan talaga. Ang kanilang logo nga na international na. Ngayon, talking about ID, hindi logo ha, ano ngayon ang magiging layout ng ID natin? So, hindi tatanggalin yung PNP na logo sa ID, di ba? Okay, liitan yung logo ng PNP, pero lalagyan ng sa uniform yun. Sa ID tayo. Ang uniform, okay, ang uniform sold na tayo doon. Na-explain na yan during sa meeting. Ni-review ko kasi ang video natin, kung hindi siya malinaw doon sa ID. Ang ID natin may logong PNP yun, di ba? So liitan pa rin yun, tapos lalagyan ng police force multiplier. Yun pa rin. Okay. So ang babaguhin lang sa ID natin yung address. Kasi dun sa ID natin walang address dun eh. Okay, at saka yung SEC registration. Okay. Tayo napansin nyo pa sa ID, sa tabi ng ID meron doong malaking logo ng Kabalikat. 'Di ba? Nakita mo picture natin, iba picture tapos mayroong malaking logo. Ano kaya kung
Yun nga. Ano kaya kung yung malaki na yun ang nakashado ay international na? As is pa rin yung Kabalikat at Philippines Malay dun sa taas, yung heading. Oo, kasi tayo kung gagamitin natin ang national doon sa ID, hindi pa rin siya valid kasi 'di ba ang international wala namang PNP, hindi naman international ang PNP ng Pilipinas. Oh. Oo. Ano, Aksay, yung international natin, mga members natin sa international, wala muna silang ID na ganon. Sa atin lang. Okay. Sis, totoo yun. Wala pa naman tayong na-o-taking na international kasi kung mayroon mang nabuong grupo, hindi pa rin sila legit kasi hindi nga sila na-o-taking. Okay. So, dito sa atin, international pa rin, international na ang gagamiting head logo sa ID plus stay pa rin yung PNP na logo as is where is yung ID. Kung ano yung background dun sa ID na katabi ng picture, yun din ang kilalabasan, international pa rin yun. Okay. And then, according to region, may kanya-kanyang code po yan at susundin pa rin yun. Okay. Yun, nililinaw ko lang kasi nadidelay na ako masyado sa edit at kailangan ko ma-publish ito bago magtanghali. Oo. Okay, ulitin ko lang para malinaw. Yung ID natin, yung mga international group natin na gusto magka-ID, hindi pa pwede. Okay. Yung dito sa national, ang bagong ID na, lalo kung bagong applicant na, yung logo ng international ang gagamitin na, hindi na yung national. Yung number. Okay. So, yun. Then, ngayon, pagdating naman dun sa international transactions natin, allowed tayo dahil meron tayong SEC registration copy. Yun yung maaring isasend sa kanila para alam nila na hindi na sila mako-question kung mayroon man silang donation na ipapadala kasi meron tayong SEC registration international. Yun ang purpose doon. Oo. Hindi tayo ma-scam o hindi sila ma-scam kasi alam nila na registered itong papadalahan nilang donation. Okay, malinaw po. Yun na lang po tayo. Hindi po ako makapunta pa kaagad dyan sa inyo kasi ongoing po. Meron pa akong 3 content na tinatapos. Pero just in case may emergency, tawagan nyo lang ako, ha? Okay, salamat po. Okay. Tayo po Kabalikat, meron na tayo na patrol. Kahit sabihin natin paong pero magamit. Ang kailangan natin po dahil tuwing may sunog, lagi Kabalikat ang nanguna. Tapos wala tayong kahit man lang tabo na pangtulong. Mayroon ako kinausap na truck kompleto na, may kuwan na, may tangke na, may motor na kompleto para ang laman ng tangke
30 drums. Oo. So, ang gagawin natin lang, kung nakuha natin yun, 20 drums lang. Tapos mayroon na rin tayo ang punduhan kung saan ilagay yung truck. Doon sa tapat ng bahay ko yung pinagmitingan. Oo. Hindi naman ibig sabihin nakuha ko na yun, pero malapit na. Doon natin ilagay. Yung truck. Nandito kasama ko, yung nagmi-meeting, ito tatlo. Dalawang itlog. Tatlong itlog nila eh. Ngayon, pag-usapan natin lang. Basta malaman ninyo, may kung umuugong na ang truck, nakuha namin na yan. Yes! Sa uniform natin, hindi pwede tanggalin ang patches ng police. Basta huwag lang palakihin. Katulad yun, Juan, halika sir. Halika. Si Tandang Algila, ito po ang standard ng logo ng police. Tayo po, pababa tayo ganito. Mas maliit. Ito lang po. Ayan. Malaki yun. Kasi mayroon pa yan, ilakihan pa. Yan. Ayan, pwede. Pwede po yan. Kaya, Ito ma'am, malaki huwag kayo na sa Bacoor, hindi ninyo magagamitin yan. Ito hindi to pwede Nakakahiya po. Takot kayo gagamitin yan. Ito, Tumulong ganito. tayo sa Ganito komunidad natin, tapos wala tayong ginawa. Ngayon, dito naman sa kwan natin, sa ID, pinag-aralan namin pa yun kung tanggalin ba yung logo ng PNP. Dahil parang walang kwan walang timbang Dahil 24 years na ginamit tapos biglang nawala. So siguro ang tanggalin lang doon yun malaya pero ilagay sa loob sa ID. Ganon din sa lahat uniform natin. Gagawa ka sampo, sir, ha? Yun lang. Ito, halitan lang. Katulad dito lang, Kaya, ang Esperanza, sir, din ang logo ng PNP, basta may PFM lang. Okay. Okay, final decision, ilagay natin ulit. Okay, maraming salamat. Okay, final na daw yun. Basta may PFM. Ang daming napag-uusap ang isyo at naresolbang mga bagay kaya isa itong matagumpay na pagtitipon. Ipinakilala ang natatanging medic ng grupo at ang mga reporting ng bawat chapter at days ang naging highlights ng pagtitipon. Abangan ang kabuoang coverage dito lang sa Kabalikatnet YT channel. Bida ang katropa. Enjoy the rest of the day and have a good one.